What's up po mga kabantay? Magpalang araw po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon po ay pangalawang araw po ng hulog natin ng hinulog. Pangalawang araw na po ngayon. Kasi po kahapon hinulog ng alauna na po kami nakatapos ng tanghali. Ng hapon na. Tapos ito po pangalawang araw na po ngayon dito sa ating kahon. Papasya lang po natin kung gaano po yung disgrasya o nagasgas. At kung meron pang lumalangoy na gasgas ang ating isda na binili doon sa ating kaparsela natin na nagbibinhi, doon tayo umangkat ng fingerlings na 4 fingers, 3 fingers hanggang 2 fingers. So tara, update ko lang po kayo sa ating sa ating hinulog na fingerlings mula kahapon. Ngayon pangalawang araw na nga ngayon. Tara, let's go. Tingnan natin ba siyang nadisgrasya. Iharap lang natin yung camera dito sa ating area na to. Dito natin hinulog yan. Yan. So ayan po. Ayan po yung mga gasgas. Ayan, yung lumalang-ilangin na yan. Meron pa doon na yun. Ayun na yun. Ayan, fingerlings po yan. Ayan po yung mga patay. Yung patay. Ayan pa yung patay. Ayan. So tara. Ikutin natin to kung gaano karami yung patay na ating makikita. Papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung 4 fingers o 3 fingers na bangus. Ayan, dito tayo. Magkatapak lang ako rito. Ikutin lang natin to para makita natin kung gaano karami yung isdang namatay. So ayan, ito po ay yan po yung ito po yung 3 fingers. Ayan, ganyan pong kalaki. Ito pong buntot na to, hindi na po kasama yan. Basta mula ulo hanggang doon lang po sa may dulo ng katawan. Ayan. 3 fingers po yan. So hanap po tayo ng 2 fingers para makita nyo. Ayan, may mga patay yan. Marami talagang matay. Gasgas. May mga lumalangoy pa rin ng may mga gasgas. Ayan, yung nakita nyo po na sumisibad. Ayan, gasgas po yan. So tara dito. Ito. Ayan po ang 2 fingers. Ayan, 2 fingers po yan mga kabantay. Hanap naman tayo ng 4 fingers kung meron. Ayan. Ayan tayo makikita. Patay dito. Ay, hinot! Lalim tayo. Nanggigil po kasi tayo dito sa ating isdaan na ayan, marayo siyang patay. Pero pangkaraniwan po ay 2 fingers at 3 fingers. Wala po yung yung wala pa tayo nakikita ang 4 fingers. Ito tingnan natin to. Wala, ganun pa rin 3 fingers pa rin. Doon tayo sa kabila. Ito 4 fingers siguro. Ito, isa na to. Ayan. Yan po ang 4 fingers. 3 fingers, 4 fingers ang sukat ng ating hinulog na binhi na bangus. Ayan, marami po siyang bumagsak. Ito. Siguro po kung anuhin natin to, dahil meron pa mga nakalubog, tatansyahin na lang po to kung gaano karami yung namatay. Ikutin ko lang po kung gaano karami yung patay dito at i-report natin sa ating amo. Kasi magtatanong ho yun, tatawag yan, tatanong kung gaano karami yung patay. Yan, tara, ikutin natin to. Ikutin natin to area na to. Ayan, marami po dito. Ayan, tayo patay dito. So ayan po, ayan yung lablab. Ayan, mga lablab na ating ayan po, lulutang po yan kung po, yung matindi po sikat ng araw. Magsisilutang pa yung lablab na yan, pero meron pa rin mga patay dito, mga naka sa lablab. Ayan, sa kabila. Ayan, marayo yan. Ayan, maraming patay ho dito na maliliit. Ayan, ganda po yan. Ikutin pa ho natin hanggang dun. Tingnan natin kung gaano karami patay dun sa gilid. Ayan, update ko lang po kayo para aware lang po kayo sa ating hinulog na fingerlings, kung gaano pong karami yung namatay
So siguro pag naikot ko to, tatansyahin na natin kung gaano karami talaga ano ang namatay na fingerlings. Yan. Tara, ikot tayo. Ay, meron po sa gitna yun. Hindi po natin makita pero marami po sa gitna yun. Ayun, sa mga nakaan sa lablab. Ayan po yung pagkain natin. Naipit na rito. Hindi ho natin malang kung sa ilalim ng lablab meron pa. No? Ay, malilit na ho talaga. Kaya hindi natin makita. Susum natin, hindi natin makita. So ayan po yung mga malilit po na yun. Mga bangus po yan. Mga fingerlings. Ayan, mga nakagataw sa gitna. Ayan, marami ho dito. Pero hindi ho mawawala yun nasa ilalim ng lablab. Sigurado pong meron pa yan. Ayan po sa gitna. Kaya yun. Dito po sa ganitong klase ng pagbubulos, hindi po talaga natin may iwasan yung magasgasan tayo o mamatayan tayo ng bangus dahil po sa layo po ng ating nilalakad. Ang nilalakad po natin ay siguro merong 150 metro po, 150 metro siguro po o higit pa ang nilalakad po natin doon sa tubig. Kasi po lalakad po tayo, tapos mabagal po ang lakad natin. Nag-umpisa po tayo ng lakad doon ng alas 11 media o alas 11. Nakatapos po tayo ng pagsasalin at paglalakad sa tubig. Tapos po natin lahat-lahat. Alauna na po mahigit. Alauna 20. Nung natapos po kami sa pag-aalog o sa pagsasali na rito sa kahon na yan. O mga kabantay, ganun po katagal ang paglalakad sa tubig. Nilalakad po namin yun. Nakalagay po siya sa lambat. Dalawa po ng lambat yung aming akay-akay. Tig-aanim po ang tao. Kung nakita nyo naman po siguro sa video, sa unang video natin, makikita nyo po ron kung sino man po makakapanood doon. Dalawang lambat po ang gamit. Hinati po yan dahil po ito pong bangus na to ay 180. Ang 180,000 po ang nilagay natin dito. So ngayon po, kung marami pong mamatay dito, kung mamatayin po tayo ng mga 5,000, o magiging 175 na lang po ito kung sakasakali po ano. So doon na lang po natin ikakalkula ang patay ng isda dahil hindi po natin makita yung iba. Sabi ko nga po, yung lablab na yan, hindi po natin masasabi na meron wala doon sa ilalim ng lablab. Sigurado po meron po yan dahil malakas po ang hangin kagabi. So ayan, ulitin ko lang po, 180 ang nilagay po natin ditong bangus na fingerlings. Ngayon po, sa karkulahan, kung mamatayan tayo ng 5,000, magiging 175 na lang po ang ating bangus dito. Doon na lang po siguro papatayin yan. Ayan, tara, dito po tayo. Pero dito po sa patay na to, pagka po kulang 2,000 lang po siguro meron dahil marami po dito. Tapos doon po sa iniikutan natin, mahaba-haba rin po itong iniikutan natin ito. Hanggang doon titingnan po natin kung marami pong patay hanggang doon po sa ating kubo. Ayan, tara, let's go. Update ko lang po kayo dito sa ating hulog ng fingerlings. Ayan, marami din po dito. Ayan, meron po mga pumapadpad. Ayan. Dito sa kabila. Ayan. Dahil kahapon po ang hangin ay habagat, kaya po dito lahat papadpad yung mga malalata at yung mga mamatay na. Ayan, marami po yan. Nakakalungan lang po ng mga puno, marami po dito. Paliko po kasi ito. Ayan. Ayan din sa paan na yan, marami pong patay. Ayan, puro patay po yan. Ayan. Yung po nakita nyo mga puti-puti na yun na parang ano, puro patay pong binhi yan, fingerlings. Ayan. Ayan po, tayo po yan. Wala po yan doon sa ating binidyohan kanina una. Ayan, hanggang doon po yan. Ang pangkaraniwan sukat po ng ating fingerlings ay ano, 3 fingers. Ayan, pangkaraniwan po sukat. Madalang po yung 4 fingers. Ewan ko lang po kasi medyo malalakas po yun. Maaari pong hindi po sila nagasgas ng gusto. Ang malakas po kasi magasgas yung mga 2 fingers, 3 fingers. Ayan. Kaya puro binhi po yan. Mga liit. Ito.
Tara, sa kabila naman tayo. Ay, dito po, dito po medyo madalang-dalang po. Ayan. Yan lang po yung nakita natin. Pero meron din po rito sa barundan nito. Mga maliliit yan. Ito po, hindi lang po tanaw. Yung paikot po na yun, may pailan-ilan na patay sa gitna. Ayan po, patay. Ayan po, patay. Ayan po. Ayan. Medyo madalang po dito. Doon po marami. Ayan doon. Sa may area po na yan hanggang dito. Ayan, hanggang dyan sa likod na yan. Hanggang doon po sa area na yan. Marami. Ayan, papunta roon. Hanggang doon po sa may malapit sa kubo ko. Ayan, ayun po yung kubo ko. Ayan, hanggang dyan po. Ayan. Yung natatanaw nyo po na yan. May ibon na yan. Hanggang dyan po ang patay. Paikot po pa ganun. So ayan. Hanggang dyan ang patay. Na medyo makapal-kapal. Ito po ay pailan-ilan lang. Hanapin natin dito. Asan na? Makita. Ayan po, kung nakita nyo po, ayan, lumalangoy po yan. Dalawa po yan. Ayan. Malata po yan. Tapos meron po mga patay-patay dito. Meron po dito. Ayan o. Ayan. Mga malalata na po yan. Mga mamatay na rin po yan. Basta po mga ganyan langoy, mamatay na rin po yan. Dahil hindi na po kakain yan. Tara, let's go. Ayan na nga po mga patay, naikot na po natin ang area natin na to, yung ating hinulugan ng fingerlings. So siguro sa tansya ko mga nasa 2,000 siguro yung patay kasi may mga lubog, may mga lubog na patay sa tubig. Tapos yung hindi natin masasabi sa lablab kung meron na pailalim dahil po yung hangin malakas. Papunta po ng hangin kahapon yung, kasi po ang dilim natin ngayon. May sama tayo ng panahon, ewan ko may sama tayo ng panahon, pero kahapon no, sobrang lakas ang hangin. Kaya po yung mga binhi na may mga tama o may mga patay na doon pumunta sa kabila na yun. So ngayon hindi natin masasabi kung merong napailalim sa lablab. Kasi po pagka po napailalim sa lablab hindi na po siya lulutang kasi po buo-buo po yung lablab natin. So marami pong patay doon, no? Ayun, in-update ko lang po kayo dito sa ating paghuhulog sa ating kahon na fingerlings. So yun po ang style ng ating paghuhulog pagka po tayo nag-aalog doon. Ayan, natatanaw nyo po yung malayo na yun. Doon po manggagaling po sa malayo po na yung isda. Inaakayin po sa tubig na yan. Dadalhin po dito. At bukod pa ho ron, manggagaling po doon sa kabila. Sasakay po sa bangka. Tatransfer po sa bangka, tatransfer naman doon sa lambat. Kaya po halos doble po yung sakit ng isda. Sakit ng katawan ng isda na nararamdaman dahil nga po pasalin-salin halos isa sa bangka, isa sa lambat, tapos isa po dito. Yun po ang isa pang kinagagasgas ng isda natin pagka po maraming transfer na plastic dahil po malata na nga po isda. Sasalukin pa natin tapos ibubuhos natin sa tubig, lalo nga po kung medyo mainit pa yung ating tubig. Ayun, doon po lalo po nagkakaroon ng problema yung ating isda. Halos nagagasgas po talaga dahil sa sobrang alat. Ano po mga kabantay, yun po ang kahirapan na po sa bumibili tayo ng binhi na fingerlings kaysa dun sa naghuhulog tayo. Kasi pagka tayo naghulog sarili natin ay hindi na po ganun kalayo yung alugin dahil po kung dito po tayo magbubulos sa kabila na yan, ayan lang po, tatawid lang pong ganun, harangan lang po lambat dito, ayan harangan lambat dito, tapos dito tayo kukuha. Ngayon po kung dito po tayo kukuha, aalugin po doon, medyo malapit-lapit to, kung aalugin po doon sa kabila na yan, sa malayo na yan, gaya po nung nakaraan na naalog, kaso hindi nga po na-video yun, doon ho dinala. So malapit-lapit po ang transfer lang ng isda, dalawang salin lang po. Bali nasa tubig na, lalagay lang po sa lambat, tapos siya hatakin po papunta rin sa kabilang plaisdaan o kahon at isasalin doon. Bali dalawang salin lang po, kaya po hindi hugasin nung nagagasgas yung isda natin. Hindi ako pares na manggagaling po sa kabila sasakay sa bangka tapos dilipat to sa lambat, tapos pagkatapos po sa lambat lilipat naman dito, tatabuin na naman. Kaya doble-doble po yung sakit ng katawan ng isda na nararamdaman. Kaya po yun, pagka po may gasgas yung ating isda o payat yung ating isda, mas lalo pong
maraming mamatay dahil po hindi na po sila makakakain, hindi na po sila makaka-recover dahil nga po yung katawan nila ay masakit, hindi sila makakain at yung katawan nila ay gasgas na. So ayun lang po. Tinabit ko na nga po kayo dito. At sa klase po ng aming pagbubulos, yun po ang aming pagbubulos dito pag po kami bibili ng fingerlings na manggagaling sa ibayo. Yan, ganyan po ang sistema ng aming pagbubulos. So yan, hanggang dito lang po ang vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Yan. Bye bye mga chup chup.